Sabi ni Senator Amy Marcos, tumaas na raw po ng 40% ang hinihingi ng mga politiko dahil mag-e-eleksyon. Tapos hihingi po ang implementing agency ng 10 to 15%. Hihingi po ang back ng 2%. Pagka meron daw sita, magbibigay ka pa sa COA, hindi naman daw parate. Tapos meron pang VAT na 7%. So unless meron akong na-miss, ang mawawala ho dahil sa porsyento ay 52 to 88%. Ibig sabihin wala na talaga matitira sa proyekto halos at mapupunta na lang sa komisyon at pinaghati-hatian ng gobyerno. Nararamdaman natin na sobrang hirap, ang hirap pagtrabaho, ang hirap pagnegosyo, ang hirap kumita ng pera. And yet ang ating mga politiko, sobra ang yaman. Hindi ho mayaman ha, sobra ang yaman. Makikita mong masasakyan, makikita mo ang damit, ang lifestyle, ang ugali, ang kayabangan. Nakikita mo na sobra. Sir Greco, nabanggit niyo po yung mga lumalalang problema sa ating bansa tulad ng kawalan ng trabaho. Pero ang pinaka-importante po na dapat na lumalala, yung pinakamatindi is yung corruption po, kahirapan, saka itong kaguluhan na naman dito sa atin. Kawalan ng hustisya. Kasi napanood ko si Kong Rodante Marcoleta, nasabi niya doon na siya mismo na isa sa nakahanay dyan na sa mga kongresista ay nagsasabing matindi po ang korupsyon sa ating bansa ngayon. Na ito po, alam natin, ito po ang nagiging dahilan kung bakit walang pag-usad ang ating bansa. Sa ngayon po, Sir Greco, nasa anong level po kaya sa tingin nyo ang korupsyon sa ating bansa? Kasi parang wala po tayong nakikita na kahit anumang proyekto na nagbibigay ng magandang, malaking impact sa ating mga kababayang Pilipino. Opo, tama po yan. Laganap ang chismis. Pero let me give you facts and details. Una sa komisyon, alam natin ng merong komisyon sa proyekto. Ang balita ko po, ang sumbong sa akin ng mga tao natin ng report sa akin, halos 12 to 48% na lang daw po natitira sa pondo para ho sa proyekto. The rest ay napupunta ho na sa komisyon. Sa mga 88% to 52% po, napupunta na lang po sa komisyon. Dahil ang mga politiko daw po will ask 20 to 40%. Sabi ni Senator Amy Marcos, tumaas na raw po ng 40% ang hinihingi ng mga politiko dahil mag-e-eleksyon. Tapos hihingi po ang implementing agency ng 10 to 15%. Hihingi po ang back ng 2%. Pagka meron daw sita, magbibigay ka pa sa COA, hindi naman daw parate. Tapos meron pang VAT na 7%. So unless meron akong na-miss, ang mawawala ho dahil sa porsyento ay 52 to 88%. Ibig sabihin wala na talaga matitira sa proyekto halos at mapupunta na lang sa komisyon at pinaghati-hatian ng gobyerno. Sabi ho sa akin ng tatay ko, nung panahon daw ng matandang Marcos, ni President Ferdinand Marcos, ang komisyon lang daw po ng gobyerno noon, lahatan na. 10%, 90% pupunta sa proyekto. Kasi kikita pa po ang kontraktor. So, ngayon baliktad na. Halos 12% na lang natitira sa proyekto, lahat napunta na po sa komisyon. Problema po 'yan. Ibig sabihin, kaya kita natin ang mga proyekto, lalo dyan sa Metro Manila, ang kalsada ayos pa, sinisira na. Pero bakit? Kasi nga may komisyon. Lagi na lang butas-butas ang kalsada kahit bagong gawa dahil nga manipis ang gawa. So, walang asenso. Number 1, korupsyon. Mataas ang korupsyon, mataas ang kahirapan dahil walang trabaho ang tao, dahil walang magbukas ng negosyo, ayaw pumasok ng negosyo dahil sa korupsyon at red tape. Hindi mo, yun, number 1. Number 2, ayon po sa aming pagsasaliksik, ang tinatanggap palang take home ng mga kongresista daw ay aabot ng 2 milyong piso buwan-buwan. Grabe. Ang sweldo po kasi, salary grade 31 po yan Gaya ko, nung ako po ay naging chairman, sekretaryo, salary grade 31 po ako. Ang sweldo po namin daw noon
as around mga 275,000 pesos a month. Ngayon, ang salary grade 31 tumaso na 300,000 pesos a month. Pero dahil daw meron pang mga nakukuha sa committees, tapos mga committees, pag umattend ka ng committee, aabot ka daw ng mga 1.5 million pesos a month kung ikaw ay congressman. Wow. Tapos kung malipit ka pa daw sa kusinero at sa kusina, Wow. may dagdag pa daw pong 500,000 a month. So that's 2 million pesos a month. Grabe. Ngayon, kung totoo po yan or hindi ko po alam, pero yan ang nababalitaan ko po. Dahil ang makakaalam lang po niyan ay mga congressman. So ang tanong ko, tama ba yun na pasusweldohin nila ang kanilang sarili ng ganong kalaki samantalang ang mga tao sa atin, mga ordinaryong tao dyan sa Metro Manila ay minimum pay ng 650 pesos to 700 pesos a day. Tapos sila sumusweldo o nagte-take home ng 2 million pesos a month sa pera ng tao. Grabe. Makatarungan po ba yun? Eh sabi naman ng iba, dahil daw malaki raw ang gastos ng isang congressman. Okay, fine. So, magkano nga ba talaga ang gastos nila? Bakit hindi natin alamin? Dahil pera po natin yan di ba? Yes. Tapos kung meron silang gastos dahil marami nang hihingi, bakit hindi ilagay yung pera sa tamang ahensya para hindi nagmumukhang nangungurap sila dahil pinadadaan pa nila rin sa kanilang pera. Tapos pag tuwing namumigay ng ayuda, nabibigyan lang naman yung kalahati dahil yung kalahati nakalaban nila, hindi naman mabibigyan. So, walang katarungan. Pera naman taong bayan yan, hindi naman na pera yan. Yes. So, kaya nakikita natin sa paligid natin na nararamdaman natin na sobrang hirap, ang hirap pagtrabaho, ang hirap pagnegosyo, ang hirap kumita ng pera. And yet, ang ating mga politiko, sobra ang yaman. Hindi ho mayaman ha, sobra ang yaman. Makikita mong masasakyan, makikita mong damit, ang lifestyle, ang ugali, ang kayabangan, nakikita mo na sobra. So, yan po I think is the best reflection on how bad things are here in politics because of corruption. And yet, kung totoo man po yan, bakit wala nagsasalita? Why isn't there anyone talking about it, exposing it, and yung umalma? And yet, on the other hand, pinakikisamahan pa at nakikisama pa. It's either natatakot or it's either nakikinabang, whatever. Yan po ay mali. At kaya po ako naririto dahil someone has to say something right, or say the right thing. And I'm not saying na malinis ako, hindi po ako perfecto. Hindi po ako sinasabi na malinis ako, madumi sila. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, palagay ko mali yan. At dapat yan baguhin. At itigil kung anong mali. At itanong natin sa taong bayan ngayon kung sasabihin nila na, malaki talaga ang gastos natin. Hindi come clean. Sabihin nyo sa taong bayan at tanungin natin ng taong bayan. Kung sasabihin nyo na kailangan nyo itaas ang sahod nyo, itaas natin ang sahod ng lahat. Yun ang usapan dyan. Ibig ko po sabihin, Coach Oli, may question. dahil sa korupsyon, ang hirap ng tao. Kung gusto nating umasenso ang tao, kailangan po nating labanan ng korupsyon. Labanan ng red tape, labanan ng kriminalidad at droga. Dahil yan lang po ang paraan para pumasok ang negosyo dito at magkaroon ng trabaho ang Pilipino. So yan po ang pagtuunan dapat ng pansin ng ating mga legislators at mga gobyerno kaysa politika na walang katapusang investigasyon ng politiko at pinag-aaway ang Pilipino, sipsipan sa kanilang mga leader, sa presidente, sa Senado, or sa speaker, kanya-kanyang pabibo para mas lumapit at mas maraming makuha. Samantalang politika lang yan Ibig ko sabihin, walang impact na mabuti sa buhay ng tao yan. Away politiko lang yan. Tapos
nahahati ang bansa dahil sa ganyan. So, sa darating pong halalan, mga kaibigan, nakikita natin po yung distraught ng mga tao, nagyayaya ng revolusyon, nagyayaya ng EDSA, nagmurmuring ang mga sundalo, mga dating sundalo, nadadidivide sa red and green ang ating bansa na ikasisira at ikalulugmok lalo ng ating bansa. We have to forget about all of this and start to realize na bago tayo naging pula, bago tayo naging green, Pilipino muna tayo. Yes. And let us work for the benefit of the Filipinos. So sa darating pong halalan, mga kasama, mga kaibigan na nakikinig sa akin, yan po ang ating gawin. Maglagay tayo ng mga bagong leader at magtulong-tulong tayo. Huwag tayong magsiraan. Huwag tayong mag-away-away. Maglagay tayo ng mga bagong leader na hindi corrupt at gagawin kung ano po ang tama. Yun lang po.